بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله تعالى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا رسول الله طه الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Okay, chapter 2 na tayo ng kitab. At itong chapter 2 na to, maikli lang ito. Sabi niya, fi tarjihil qiraati wal qari ala ghayrihima. Ibig sabihin, chapter patungkol sa pangingibabaw, pangunguna ng pagbabasa at ng qari, ay yung nagbabasa sa iba pa o bukod pa sa kanilang dalawa. Ibig sabihin, sino ang mas matimbang? Yung tinatawag na qari o halimbawa niyan, pagiging muhaddith. Tabaan, bawat subject na patunguhan ng isang tao, may kanya-kanya silang khususiyah na hindi mo makukuha sa iba. Halimbawa, yung mga nag-aral at naging maalam pagdating sa pag-aaral ng ilmul kalam, meron silang khususiyah na wala sa mga fuqaha. Ano 'yun? Ang mga fuqaha, tama? Kalimitan, siyempre ang pinag-aaralan nila batas. Ano ang halal, ano ang haram. Pero yung mga nag-aral halimbawa ng akida, tulad halimbawa niyan pinag-aaralan nila takhasus, bahagi ng kanilang takhasus. Ano 'yun? Ang pag-aaral halimbawa paano sagutin ng mga mubtadi'in, yung mga gumagawa ng fitna pagdating sa akida, sa paniniwala. Tama? Gumagawa ng o naghahalo halimbawa ng kanilang pananampalataya sa nauna nilang relihiyon. Pag pumasok sila sa Islam, dadalhin nila yung pananampalataya na yun. Yan ang trabaho ng mga ulama ng akida, o tinatawag nilang ilmul kalam o ulamaul kalam, o mga mutakallimun, ang mga mutakallimun. Yan, isa pang pangalan na yan, tinatawag nila ilmu usuluddin. Ilm usul ad-din. Ganon din, yung mga halimbawa bihasa pagdating sa history, meron silang fawaid, benefit na wala sa iba. Siyempre, iba yung alam mo yung nangyari. Alam mo yung katotohanan sa likod ng mga pangyayari, mga bagay. Bakit nagkaroon ng ganyang sekta? Bakit nahahati ang ganyang sekta sa ganito? Paano mo malaman yan? Yan. History. Babalikan mo. Tama? Ganon din. Meron din khususiyah ang mga fuqaha, mga naging eksperto sa pag-aaral ng fiqh. Meron silang sariling lalo-lalo na pagdating sa sala. Ayon sa ating mga ulama, sa lahat ng iba't ibang mga ulama na sa iba't ibang mga larangan, ang may karapatan na mamuno pagdating sa sala, wala iba kung hindi al-faqih. Wa in lam yakun qari'an. Kahit pa hindi ganun kaganda ang boses niya sa salat. Dahil kailangan ng mag-iimam, short ng pagiging imam, alam niya ang ahkam sa loob at labas ng salat. Sabi nga ng ating mga fuqaha, para manguna ka at maging qualified ka na imam pagdating sa salat, at least alam mo ang ahkam ng salat. Kahit hindi mo alam ahkam ng zakat, ahkam ng saum, ahkam ng hajj, ahkam ng buyu', o kahit iba pang mga ahkam, hindi mo alam yon, basta alam mo ang ahkam ng salat. Alam mo na pag nagawa ito ng tao sa loob ng salat, batal ang salat niya. Yan, ayun ang faqih. Ganon din, ang qari, meron din silang sariling khususiyah. Siyempre naman, yung pag-aaral nila halimbawa ng pag-memorize ng Quran, pag-aaral nila halimbawa ng tajweed, pag-aaral nila ng tartim, pag-aaral nila ng iba't ibang qiraat, tama? Hanggang mapabilang sila sa mga qurra, mga alim pagdating sa qira'a. Pero hindi mo sila pwedeng questionin ano ang tamang patayan ng akida. Hindi nila trabaho yun. Hindi nila larangan. Hindi mo rin sila pwedeng tanungin pagdating sa ahkam ng salah, zakah, nikah, faraid. Yung faraid, yani hatian ng mana. Ilan ang makukuha kong mana kapag ganito hati? May makukuha ba akong mana? Hindi mo sila matatanong doon kasi hindi nila trabaho yun. Ngayon, eto nga yung gusto iparating ng musannif, Imam Nawawi rahimahullah. Sabi niya, pangingibabaw ng qari at ng qira'a. Kumbaga yung ilmul qira'a, yung pagbabasa,
Bakit nangingibabaw siya sa lahat ng mga subjects? Lahat ng mga sciences o lahat ng mga ulum pagdating sa Sharia. So ito yung mga khususiyan niya. Sabi niya, sabata an Abi Mas'ud al-Ansari al-Badri radiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, qala ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi, rawahu Imam Muslim fi sahih. Isinalaysay, sabi niya, ito ay thabit. Thabata, ibig sabihin na thabata yani sahih, tama, matibay na batayan, yan ang thabata. Isinalaysay ni Sayyiduna Abu Mas'ud, ang tunay niyang pangalan Uqba bin Amr, tunay niyang pangalan Uqba bin Amr al-Ansari al-Badri. Alam niyo, isa sa mga khususiyan ng mga ashabul Badri, pag nabanggit ang pangalan ng isang Badri at hindi siya halimbawa kilala, dinadagdagan niya ng al-Badri sa dulo. Parang bigyan siya ng titulo na yan ay ashabul Badri. Ibig sabihin yung mga nakadalo ng Ghazwatul Badr. At ang Ghazwatul Badr, ang pinaka-espesyal sa lahat ng digmaan na dinaluhan ng mga sahaba, sa lahat. Bawat ghazawat, bawat mga digmaan na daluhan ng mga sahabat, ridwanullahi alaihim, kasama ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, special yun. May kanya-kanya silang khususiyya, specialization, na wala sa ibang mga ghazawat. Pero pinaka-special at pinaka-sikat sa lahat, pinaka-kapuri-puri sa lahat, Ghazwatul Badr. Kaya nga sabi, pagdating sa level ng mga sahaba, pinaka-mainam sa lahat ng mga sahaba, sa pagitan ng muhajirin at ng mga ansar, nakadalo ng Ghazwatul Badr. Tinatawag sila al-Badariyun o Ahlul Badr. Tamam? Sabi niya, radiyallahu anhu, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang mag-iimam sa mga tao, aqra'uhum li kitabillah. Pinaka maraming na memorize sa kanila sa kitabillah, ay banal na Quran. Tabaan, yan may ahkam. Hindi porke ang isang tao naka-memorize ng marami sa banal na Quran, may tuturing na hafiz. Para masabi na isang tao hafizul Quran, yani kaya niya i-recite ang Quran mismo. Bizahri qalbihi. Ibig sabihin, recitation mismo sa puso niya nang walang tinitingnan. Yan ang hafizul Quran. Kaya napaka-importante ng muraja'a. Tamam? Hindi pwede na magtatasmi' ka walang muraja'a. Hindi na kumpleto mo yung Quran, wala kang muraja'a, babalik ka rin lang sa zero. In totally, wala ka din lang na-memorize. Uulitin mo na naman. Kumpara sa sabay yung dalawa. Muraja'a at saka hafuz. Nung sinabi niya, aqra'uhum li kitabillah, una, mas maraming na-memorize sa Al-Quran. Ganon ang mga sahaba. Bakit ganon? Ang mga sahaba kasi, tinuturuan sila ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ng ibang ahkam ng Sharia. Batas ng ating Sharia. Tamam? Batas pagdating sa sala, ano ang halal, ano ang haram, ahkam ng jihad, tamam? Ahkam ng fasting, anong pwede, anong hindi, anong nakakabatal ng fasting, anong sahih. Tinuturuan na sila ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, sa dami nila na tinuturuan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pag sila ang nagsala, sino sa kanila ang mamumuno? Dito sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaumah aqra'uhum li kitabillah. Ang mamumuno pagdating sa sala, may pinakamaraming na memorize sa banal na Quran. Sabi ng ating mga ulama, isa pang meaning ng aqra'uhum li kitabillah, mas pinakamagaling sa kanila pagdating sa pagbabasa ng Al-Quran. Paano masabi yon? Ay mas maayos ang kanyang qira'a. Hindi mas maganda ang kanyang boses. Kailanman, hindi ganun ang pamantayan. May sino may pangagandang boses. Pwede kasing maganda yung tono ng isang qari, pero napakaraming ghunna. Paanong napakaraming ghunna? Ganon. At pag ganon, ang pagbabasa ng isang tao, kabilang sa mahallul khata, kabilang sa mga itinuturing na mali pagdating sa pagbabasa, yung napakaraming ghunna. Tamam? Yung isa sa mga masyayikh namin, pagdating sa tajwid, sabi niya yung kabilang sa mga qira'a na sikat sa maraming mga syabab, kabataan, ay yung qira'a ni Imam Sudais. Sheikh Sudais.
kung saan napakaraming gunna. Para sa ibang mga ulama ng qira'a, yung ganong uri ng qira'a, khata, mali. Tamam? At isa pa, nakabase yung ibang mga tao pagdating sa tono na minsan hindi na tono ng Al-Quran. Tono na siya na parang pang music na. Alam mo yung gusto mong mag-relax? Yung sound na parang nakaka-relax sa utak ng tao. Ganon. Al-asal, yani, alam niyo kung tutusin, ayon sa ulama ng qira'a, paano magbasa ang Rasul sallallahu alaihi wasallam pati ang mga sahaba niya, hindi kagaya ng tono na narinig natin. Aslan. Bismillahirrahmanirrahim. Yan. Walang ganun. Maraming qari ganun. Pero malayo yun. Kaya nga sabi, pati mga ulama ng qira'a, kabilang sa mga fitna pagdating sa pagbabasa, yung sobrang pinapahaba nila yung kanilang mga tono na parang kala mo tumutugtog ng violin. O tumutugtog ng flute. Which is malayo na yun sa tinatawag na tahqiq sa qira'a. So sinabi nito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Ang mamumuno sa sala, ang may pinaka maraming memorize o pinaka maayos sa kanila sa pagbabasa. Lahat na sila nakakaalam paano magsala. And para masabi natin na mas khas ito sa kanya, sino sa kanilang dalawa ang mas maraming na memorize sa Quran? Sino sa kanilang dalawa ang mas maayos sa pagbabasa ng Al-Quran? Isa pang hadith, Wan Ibn Abbas radiyallahu anhuma, kana al-qurra'u ashabu majlisi Umar radiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu aw shubbanan. Rawahu al-Imam al-Bukhari fi sahihi. Sinalaysay ni Sayyiduna Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma, sabi niya, ang mga qurra, ibig sabihin ang mga sahabi na hafizul Quran, ashabu majlisi Umar bin al-Khattab. Sila yung mga kasamahan ni Sayyiduna Umar bin al-Khattab sa kanyang syura. Sayyiduna Umar bin al-Khattab, nagtayo siya ang pinakauna sa mga sahaba, yung mga amir na nagtayo ng tinatawag na Majlis Ash-Shura. Ano yung Majlis Ash-Shura? Majlis Ash-Shura, ito yung grupo ng mga tao mula sa mga sahabi. Sila ang nagdidesisyon ng ikabubuti ng mga Muslimin sa panahon nila. Pinaumpisahan niya ni Sayyiduna Umar bin al-Khattab. Lahat ng mga hafizul Quran at lahat ng mga galing sa Ghazwatul Badr, nakadalo ng Ghazwatul Badr, meron silang tinatawag na majlis, grupo nila. Tamam? Meron silang grupo tinatawag na Ahlus Shura. At yung majlis nila tinatawag na Majlis Ahlus Shura. Sabi niya, ang mga kasamahan ni Sayyiduna Umar radiyallahu anhu pagdating sa shura, sa meeting, yung mga mini-meeting niya, puro sila hafizul Quran. Kumbaga, yan ay kabilang sa dalil. Sayyiduna Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, alam niyang ilagay ang mga tao sa kanilang mga posisyon. Na ang mga hafizul Quran, hindi yan parang hafiz ng kung ano mang minemorize niyang magazine o minemorize niyang kitab. Yan, minemorize niya salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi, kuhulan kanu, matatanda man, hafizul Quran matatanda man, aw syubmanan, bata o matanda, basta hafizul Quran, kasama sa kanyang majlis. Sabi nga, pagdating sa lugha, yung tinatawag na sheikh, siya yung nakaabot ng 40 years old, masasabing sheikh. Sa lughatul Arabiyya, pwedeng tawagin ng isang tao kahit hindi alim, sheikh, basta 40 years old pataas. Sabi pa, ganun din yung mga hafizul Quran. Kahit hindi sila ulama, pwede silang tawaging sheikh. Lughatan, sheikh. Tama? Bakit? Hafizul Quran. Ganyan si Sayyiduna Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu sa mga hafizul Quran. Sabi, rawahu al-Imam al-Bukhari fi qala wa sayati fil babi hadha ahadith tadkhulu fi hadha al-bab. Sabi niya, at darating sa susunod na mga chapter, pagkatapos ng chapter na to, ang mga ahadith na patungkol
sa kabutihan, kagandahan, espesyalidad na meron sa hafidhul Quran na wala sa iba. Wa'lam anna al-madhhab al-mukhtar alladhi alayhi man yu'tamadu alayhi min al-ulama. Sabi niya, pakatandaan mo na ang pinipiling madhhab, tinutukoy dito yung fatwa, na pinagkakatiwalaan ng ating mga ulama, mula sa mga pinagkakatiwalaan nating mga ulama, sabi ni Imam An-Nawawi, siyang nagsasabi nito, anna qira'at al-Quran afdal min at-tasbih wa tahlil wa ghayrihima min al-azkar. Sabi niya, tandaan natin, mas mainam ang pagbabasa ng Al-Quran kaysa sa pagtatasbih, kaysa sa pagtatahlil, la ilaha illallah, wa ghayrihima min al-azkar, at iba pang mga zikr. Al-Quran na mismo zikr. Al-Quran na mismo may dua. Al-Quran na mismo tinuturo sa atin mau'idha. Paano ang isang tao matuto mula sa mga kwentong binabanggit sa banal na Quran? Kumpleto na. Kaya nga kung sabihin kung ang isang tao halimbawa magigising siya ng tahajjud at mamimili siya sa pagitan ng iba't ibang mga ibadat. Ngayon isa sa mga pagpipilian niya Al-Quran, automatic Al-Quran. Wala nang tatalo doon. Yun nga lang, hikmah ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nga ang nafs ng tao mayroong tinatawag na malal. May malal, pagkasawa. Natural sa tao na magsawa. Natural sa tao na tamarin. Ang ibadat, mutanawwi'. Ginawa ang ating mga ibadat, iba't iba. Kumbaga iba't ibang kulay. Kung gusto mo ng yellow ngayon, yellow. Orange, green, blue, red. Ang ibadat ganun din. Yung Quran, ibadat. Yung Salah, ibadat. Ang tasbih, ibadat. Ang dua, ibadat. Ang zikr, ibadat. Yung mga binabasang awrad, ibadat. Pagsasadaka, ibadat. Tafakkur, ibadat. Paano magtafakkur? Isipin ng isang tao ano yung mga nagawa niya sa araw na to, sa buong linggo, sa buong isang taon. Ano yung mga gusto mo pang gawin? Tafakkur yun. Sabi nga, tafakkur sa'atan afdalu min ibadat sana. Ang pag-iisip, pagmumuni-muni ng isang oras lang, mas mainam pa yung kaysa sa isang buong taon na pag-ibadat. Kasi ang pagmumuni-muni nakakatulong sa isang tao paano mapaunlad, mapaganda pa yung decision making niya. Kamali ako doon Dapat hindi ganun. Dapat subukan ko sa susunod na hindi ko nagagawin yun. Paano makuha yung ganyan? Tafakkur. Kailangan may tafakkur. Ganon din, pag ikaw din, nang natasbih ko lang buong isang linggo, 4 lang na page, 3 page lang. Kailangan mo ng tafakkur. Di ba, Nasro? Kailangan mo ng tafakkur. Ganito na lang ba ako? 3 page na naman? 4 page? 5 page? Hindi ba ako magsusubok ng 10 page? Hindi ba ako magsubok? 20 page? Di ba? Abdur Rahim. Allahu Akbar. Isang linggo, isang sura. Allah. Diba? Dapat magtafakkur. Paano ba? Sa ganitong oras, ilang bang ayat ang anuin ko dapat? Para matapos ko tong buong sura na to sa isang araw. Yan ang tafakkur. Kaya doon mo mabubuo yung plano ng tao. Magkaplano siya sa buhay. Sabi niya, wa'alam anna qira'at al-Quran afdal min at-tasbih wa at-tahlil wa ghayrihima min al-azkar. Ay mas mainam pang pagbabasa ng Al-Quran kaysa sa pagtasbih. Hindi ibig sabihin huwag kang magtasbih. Yani, papapipiliin ka sa dalawa, Quran. Pero kung nakabasa na ang tao ng Al-Quran, labas, walang problema. Kung pagkatapos magtasbih siya, o di kaya magsalawat, o di kaya magtahlil. Siyempre. Waqad tadhaharatil adillatu ala dhalik. At harap-harapan ng mayroong mga adillah, mga dalil patungkol dito. Ibig sabihin, kung ano yung espesyalidad na mayroon sa Quran na wala sa ibang bagay. Chapter number 3. Imam Ahlil Quran wan nahyi an idaihim. Sabi niya, chapter pagdating sa pagbibigay parangal, pagpapakita ng kabutihan sa mga al-ahlul nag-aaral ng Al-Quran, wan nahyi at pagbabawal sa pananakit sa kanila.
Okay. So medyo mahaba-haba itong bab na to. Itong chapter na to, ha. Qala Allahu azza wa jalla, wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub. So suratu Al-Hajj yan, ha. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino man ang dakilain niya ay respetuhin niya. Bigyan niya ng parang malaking bagay sa kanyang puso. Ang mga sha'air. Sha'air, jama' ng salitang sha'ira. Sha'ira, salang. Maraming sha'ira, sha'air. Ano ba yung tinatawag na sha'ira o sha'airillah? Pag sinabi mong sha'ira, ito yung mga palatandaan. Pag sinabi, halimbawa, sha'iratullah. Ano ba yung sha'iratullah? Mga palatandaan ni Allah. Pag nakita, naisip mo ang bagay na yon, automatic ang makukonekta sa'yo, Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng dua, sha'ira yon. Pag ang isang tao, halimbawa, nagdudua, ano ibig sabihin nun? Nagsasaytan siya. Layo nun. Diba? Pag ang isang tao, halimbawa, nagbabasa ng Al-Quran, sha'ira ni Allah subhanahu wa ta'ala kasi konektado sa kanya. Diba? Pag ang isang tao, halimbawa, magsasala, sha'ira kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga, lahat ng mga uri ng gawain sa Islam, na pag nagawa ng isang tao, nakita niya, narinig mo, naisip mo, automatic ang papasok sa isip mo, Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang sha'ira. Pinakasimpleng definition niya, yan ang sha'ira. Lahat ng patungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala o konektado sa kanya. Sabi niya, wa may yu'azzim sha'airallah, sino man ang dakilain niya, respetuhin niya ang mga sha'ira ni Allah subhanahu wa ta'ala, fa innaha min taqwal qulub, kabilang yan sa takot sa puso, ay pagkakaroon niya ng takot sa puso. Yung pagrespeto niya sa Al-Quran, pagrespeto niya sa masjid. Pag naisip na isang tao masjid, ano yun? Simbahan niya ng mga Kristiyano. Hindi di ba? Simbahan ng mga Muslimin. Tawag doon, masjid. Yun. Yan ang halimbawa ng sha'ira. So lahat ng mga konektado either sa Islam, konektado kay Allah subhanahu wa ta'ala, tawag dyan, sha'ira. Qala wa qala ta'ala, wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Sabi niya, wa man yu'azzim hurumatillah. Hurumat ay yung mga sagradong bagay. Sino man ang dakilain niya, respetuhin niya ang mga sagradong bagay para kay Allah, fahuwa khairul lahu 'inda rabbih, ay katotohanan mainam yun para sa kanya kay Allah subhanahu wa ta'ala o para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin yani yung mga sagradong bagay, Al-Quran, Ramadan, Saum, ultimo nga siwak, sagradong bagay sa atin. Tama? Ultimo pahina ng Al-Quran, sagradong bagay sa atin. Cover ng Al-Quran, sagradong bagay sa atin. Kasi naging konektado ng Al-Quran. Sabi nga, pag napunit yung Al-Quran, halimbawa, ang natira na lang cover ng Al-Quran, pwede ko bang hawakan yun nang walang wudu, yung cover? Sabi ng ating mga fuqaha, kahit na wala nang nakasulat na Arabic doon, kumbaga hindi, alam kong siya ay bahagi ng Al-Quran pero wala namang nakasulat na Arabic doon. Walang nakasulat na ayat doon. Hindi mo pa rin siya pwedeng hawakan kahit wala, tanggal na siya, nakahiwalay na siya sa Al-Quran. Sabi ng ating mga fuqaha na, bakit? Dati kasi siyang naging konektado sa Al-Quran. At hindi mawawala yung hurma no, pagiging sagrado niya. Kahit na napunit na siya, natanggal na siya. Qala ta'ala, waqfid janahaka lil mu'minin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, waqfid janahaka. Literal na janah, yani pakpak. Sabi niya, ibaba mo ang pakpak mo sa mga mu'minin. Wala naman pakpak tayo. Ano ibig sabihin nun? Pride. Baba mo ang pride mo sa harapan ng mga Muslimin. Ay huwag kang magmataas kasama ng mga Muslimin. وقال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at katotohanan sila na nananakit ng mga mu'minin at mga mu'minat bighairi maktasabu, na wala naman silang katanggap-tanggap na nagawang kasalanan para saktan sila. Kasi hindi sila pumatay ng tao, hindi naman sila nagnakaw,
Hindi naman sila gumawa ng fitna. Hindi rin sila nananakit ng kapwa nila. Bakit mo sila sasaktan? Yan. Tamalu ay katotohanan ng nakagawa ng buhtan. Ang buhtan, yan ay kabilang sa tinatawag na sukdulang kasalanan, tinatawag na buhtan. Ada buhtan, yani matinding kasalanan. Wa ithman, kasalanan. Mubina, ibig sabihin, at maliwanag na kasalanan. Matindi at maliwanag na kasalanan. Wa fil hadithi Abi Mas'ud al-Ansari wa hadithi Ibn Abbas al-mutaqaddimani fil bab thani, at ganon din yung hadith na naunang nabanggit, hadith ni Sayyiduna Abu Mas'ud al-Ansari at hadith na dala ni Sayyiduna Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma na naunang nabanggit sa chapter number 2. Kadugtong yan. Wan Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, inna min ijlalillahi ta'ala ikrami dhi syaibatil muslim wa hamilil qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi anhu. Sabi niya, kabilang wa ikrami dhi sultanil muqsit. Okay. Sabi niya, isinalaysay ni Sayyiduna Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, sinabi ng Rasul sallallahu alayhi wa sallam, kabilang sa respeto kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lang respeto kundi pagmamahal din kay Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sumusunod na gawain. Kapag pag ginawa mo to, may tuturing yun na respeto kay Allah subhanahu wa ta'ala, may tuturing yun na pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Number 1, ikram dhi syaibatil muslim. Pag-ikram, pagbigay ng parangal, pagtulong, pagkhidmat sa dhi syaibatil muslim, matandang muslim. Tinutukoy na dhi syaiba ay matanda, lolo na o lola na muslim. Kumbaga, ang pagtulong, pagkhidmat sa kanila, pag nakakita ka halimbawa ng matanda, nahirapang umupo, wala akong nakita, wala ka dyan. Diba? Ikram at khidmat, maghanap ka ng upuan para makaupo siya, para hindi siya mahirapan pag magruko, pag magsujud, aray ko, itong mga batang to, walang pakialam. Kabilang sa pagrespeto, pagmahal kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagtulong natin sa mga matatanda. Tama? Matatanda. Lalong-lalo na matatandang mga Muslim. Sabi niya, wa hamilil Qur'an. Tinutukoy na hamilil Qur'an, nagdadala ng Al-Qur'an. Hindi literal na nagdadala ng Al-Qur'an. Kung hindi, hafizul Qur'an. At pag-ikram sa hafizul Qur'an, may shart, ghairil ghali wal jafi anhu. Ano yung ghairil ghali? Hindi sumusobra. Bakit? May mga nagbabasa ng Al-Quran, binagamit nila yung mga ayat na yon, mutashaddidun. Binababa nila, binabato nila yung mga ayat na yon sa kung ano man yung literal na gustong iparating ng mga ayat. Halimbawa, meron lamang halimbawa, hindi nagpaalam, kumuha halimbawa ng pansit canton, o di kaya ng ulam sumubo. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Suratul Ma'idah. Binabasa niya yan. Yung iba sa inyo nakarating na dyan. Wasariqu wasariqatu. Yani sariq, magnanakaw na lalaki. Sariqatu, magnanakaw na babae. Faqta'u aydiyahuma. Putulin nyo ang kamay nilang dalawa. Ay yung mga magnanakaw na lalaki at babae, parehas sila magnanakaw, putulin ang mga kamay nila. Sasabihin niya yun, halimbawa saan? Sabihin natin, sumubo lang ng tinapay. Hindi maganda yon, pero yung literal na ibabato mo yung mga ayat na yon, siguro sa atin, hindi nyo maintindihan. Marami sa inyo, hindi nyo pa maintindihan kung ano yung binabanggit doon. Pero pag maintindihan nyo kung ano yung mga binabasa nyo at minimemorize ninyo, marirealize yung gustong sabihin ng hadith. Kumbaga, dahil naintindihan niya yung panlabas na meaning ng hadith, binabato niya yun sa iba. Tama? Ano pa yun? Yung mga balimbing na tao. Yung hindi mo alam kung kakampi mo, ano. Sabi niya, la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Yung binanggit sa Suratun Nisa. Ano yun? Ayat yun patungkol sa mga munafikun. Hindi mo sila maituturing na kasama ng mga Quraysh. Di sila kakampi ng mga Quraysh.
Hindi mo rin sila matuturing na kakampi ng mga Muslimin. Hindi mo rin sila may tuturing na kakampi ng mga Yahud. Wala, may sarili silang buhay. La ilaha ula, wala ilaha ula. Ay hindi mo sila matuturing na kabilang sa mga musyrikin, hindi mo rin sila may tuturing na kabilang sa mga Muslimin. Yan ang mga munafikun. Mudabdabina bayna dhalika, la ilaha ula, wala ilaha ula. Kalimbing, namimili sila sa pagitan ng mga ito at ito. Hindi mo sila may tuturing sa ganitong grupo at hindi mo sila may tuturing sa ganitong grupo. Wal-iyadhu billah. So yung mga ganong uri ng ayat halimbawa, ibabato niya yun halimbawa sa mga Muslimin, yung tinutukoy ng ghali fi. Sumusobra. Ibig sabihin kasi ng ghali, yung ganyan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, marami na sa inyo nakamemorize nito. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Pangalawang ayat. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghayra al-haq. Wala taqulu ala Allahi illa al-haq. Ha? La taghlu. Ano yung taghlu? Ghulu. Wala sa salitang ghulu. Ibig sabihin, pagmamalabis, sumusobra. So kabina sa pagsusobra, gagamitin niya yung literal na makna ng ayat, ibabato niya sa mga Muslim. Tama? Ganon din sa mga ahadith. Literal na meaning ng hadith, meaning ng ayat, babato niya sa mga Muslim. So sabi, ikraman mo yung hafizul Quran kung hindi ganon ang ugali niya. At jafi anhu. Ano yung jafi anhu? Yani, hindi nagbabasa ng Al-Quran. Hafiz al-Quran, hindi nagbabasa ng Al-Quran. Okay. Paano yun? Wala. Tambay. Yun. So sabi, kabilang sa ijlal, respeto, pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala, ikraman yung mga matatandang Muslim. Okay. Ikraman mo yung hafiz al-Quran. Tapos, may shart. Ghayral ghali, hindi nagmamalabis pagdating sa paggamit ng makna. At hindi yung tuluyan niya ng iniwanan ng Quran. Tama? Alam mo ibig sabihin ng jafi? Anta-jafi. Meaning nun, walang adab. Kaya tinawag na jafi. Aslan, in Arabic, pag sinabi mong jafi, yun yung parang walang laman yung kanyang puso sa'yo. Walang pakiramdam sa'yo. Hindi mo masasabing walang pakialam, pero sino ka ba? Ganun. Na Arabic. Tama? Sabi niya, jafi anhu. At hindi jafi sa banal na Quran. Kabilang din sa respeto kay Allah subhanahu wa ta'ala, ikram this sultanil muqsit. Ang pag-ikram sa mga namumuno na tama. Ibig sabihin, yung mga namumuno na upright, yung mga namumuno na just, patas. Hindi sila kurakot. So madaling sabi, pasok dito yung politician, mayor, governor, councilor, kapitan, no? Lahat ng namumuno sa lugar. Basta sila tama, hindi sila nagmamalabis, ikram sa kanila. Alam niyo yung kabilang sa ikram? Pagtayo. Pag may dumating halimbawa na politician halimbawa at yung politician na yun patas, hindi yung balimbing, hindi yung sinungaling. Alam niyo, kakampi ako ng mga Muslimin, pero sa likod, paano natin wasakin yung mga Muslim na yan? Hindi yung ganun. Patas. Hindi rin siya yung mabait akong tao pero sa likod, nagnanakaw ng kaban ng bayan. Hindi, mukset yun. Mukset kasi ibig sabihin patas. Nasabi niya, kabilang sa ikram, kabilang sa ijral kay Allah subhanahu wa ta'ala, pag ikram mo sa mga ganong uri ng namumuno. Ikram, this sultanil mukset. Okay? At, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.